Alam mo, si Chairman and I have a lot of things in common. Unang-una, advocate kami ng ROTC at nag-ROTC kami. Yan ang dapat matutunan ng mga kabataan ngayon. Kita mo naman ng mga sapatos namin, no? Pwede kang magsalamin sa kintab. Oo Yan nga. ang isa sa disiplina ng ROTC, di ba? At Boy Scouts, yan. Ako, naging Scout Master din ako. Jose Rizal Scout ako eh. Oo. Pero, ang unang-unang nakilalang Ronald Cardema, alam mo ba, Ina? Ewan ko kung malaki ka na noon. Sabagay, hanggang ngayon, hindi ka pa rin malaki. Grabe naman. Anyway, noon kasi, merong isang Jim Paredes na nagsabing, hindi daw pwedeng magmarcha ang kahit sino sa EDSA, kundi mga dilawan. Challenge niya yun. Nagmarcha siya. Tung kamoting Jim Paredes, sinalubong sila at nagkaroon na silang argumento at nakita ng mga tao yung kitid ng utak ng mga dilawan. Okay, well, Chairman, hindi ko pa kayo kilala noon eh. Anong nagtulak sa inyo na gawin yun, na hamunin yung sinasabi nitong mga yellow tards? So, meron kasing rally nun. I think yung anti-Duterte nasa EDSA Shrine. Tapos may ibang rally yung pro-Duterte. Kaya lang may kasama kasi akong mga ROTC Corps Commander. Corps Commander dito sa Ateneo, Lasal, UP, and everywhere in Metro Manila. 7 kami. And sabi namin, 1 year pa lang kasi si Pangulong Duterte po nun. So sabi namin, grabe naman yung nagrarally na anti-Duterte kasi 1 taon pa lang si Pangulong Duterte. So, nagpunta kaming EDSA Shrine para makita ng mga motorista na meron pa rin sumusuporta kay Pangulong Duterte, bagong Pangulong Rodrigo Duterte. And di naman namin maisip na papaalisin kami doon kasi EDSA Shrine nga yun, di ba? Yes. Kung baga nandun yung sinasabi nilang simbolo ng demokrasya, pwede kang magsalita. Kaya lang habang nandun kaming 7, nakatayo lang naman kami, nakalagay lang naman na we support President Duterte. Nilapitan kami ni Jim Paredes, malayo. Nilakad niya kasi nakaharap sila dun sa may Corinthians, boss eh. So paglapit sa amin, sumunod yung mga aktivista, kinuha yung tarpaulin namin na we support President Duterte. Ganun sila kabastos. Tapos Hindi sabi naman sa natin amin, bakit ginagawa po sa kami kanila yun. nandun? Sabi ko, di ba ano to? EDSA Shrine to. Hindi naman to nakatitulo kahit kanino. Di ba dito pwede magsalita kahit sino? So, yun, pinaalis kami doon. Hindi naman namin alam na may nagbi-video pala. So, pagpunta namin sa ibang area, nasa internet na kami, sir. Hindi namin alam. Para sa akin, tama lang yung ginawa nyo eh. Masyado silang makitid talaga, grabe. Oo nga. Oo. Kaya hindi sila nanalo-nalo na ulit eh. Anyway, Ina. Oo nga. Chairman, bata pa lang po kayo, involved na kayo sa scouting, military service, and leadership. Sa tingin po ninyo, saan po nanggaling yung desire ninyong mamuno at pangunahan yung mga ganitong grupo sa murang edad po ninyo? Feeling ko, kasi kami taga Laguna, tapos talagang mahirap lang buhay namin sa Laguna. So, lipat-lipat kami ng bahay nun. Sa Laguna, sa Kalambain, sa Los Baños, Laguna. Tapos, yung ibang mga kalaro ko, siguro, ang daming niyayaya ko sa inuman, niyayaya ako sa kung saan-saan. Pero ako kasi, dahil nga mahirap kami, alam nyo, masabi ko sa inyo, sobrang hirap namin. Pagbukas mo ng pinto namin, 1 kwarto lang yon, 1 kama, nandun na yung lola ko, nanay ko, tsaka kapatid kong babae, natutulog kami sa 1 kama. Talaga? So ako naisip ko, dahil ako lang nandun, pag-asa ng pamilya ko, wala akong gagawin kundi mag-aral. So kapag meron akong ibang oras, inaalat ko na lang sa school activities, youth activities, di ba? So Boy Scout nung elementary, CAT, high school CAT nung high school, naging Corps Commander ako. Hanggang college sa UP, naging ROTC Corps Commander. So, yung oras ko, doon ko inaalat. So, nangyari, siyempre marami rin tayong natutunan patungkol sa bansa, patungkol sa disiplina. And ako, kumbaga feeling ko maswerte ako dahil nag-training ako. Mas na-involve ako sa youth leadership. And yun ang nagbigay sa akin ng direction sa buhay. Yan. Beautiful story. And what a direction, ano? Yes. So, fast forward tayo, Chairman.
sa 2016, if I'm not mistaken, nung itinatag mo yung Duterte Youth Party List. Ano? At that is, of course, as the name implies, ito ay suporta sa then President Rodrigo Duterte, yung mga adhikain niya. Pero dyan yata nag-umpisa yung alitan nyo ni Commissioner Rowena Guanzon nung tila baga binablock niya yung pag-upo mo bilang representative sa House nitong Duterte Youth Party List na nakapanalo ng isang seat, ano? Ano bang kwento roon? Bakit kaya nangyari yun? May personal ba yan o ano nangyari? So, nung 2016 po, nung tumatakbo si Mayor Duterte, so binuo namin na yung Duterte Youth Movement bago pa siya maging presidente. So, ang kausap ko, mga core commander ng iba't ibang universities, kasi naging core commander ako ng UP Diliman. So, sumasama kami sa rally ni Mayor Duterte. So, madali kasing sumama sa rally ni Mayor Duterte. Walang masyadong politiko. So, sa ibang kalaban niya, puro politiko, puro bodyguard. So, kay Mayor Duterte, una, advocate na siya ng ROTC. Pangalawa, madali siyang lapitan sa stage. So, nanalo si Mayor Duterte. Tapos, after noon, 2016, nung 2018 na po, niregister namin yung Duterte Youth into Duterte Youth Party List. So, nakaregister kasi siya, Duterte Youth and Professionals. And yung unang set of nominees po namin, 27 years old yung isa, yung iba puro 40, 41, 43, Mga professionals 46. nga eh. Opo, mga dating police, sundalo, and reservist. Kasi nga, ang aming advocacy, una, syempre ROTC, kasi puro kami ROTC Corps Commanders. Pangalawa, labanan yung recruitment ng mga makakaliwa sa universities. Yes. Kasi yun ang kalaban namin Correct. sa Correct. mga universities. So, naaprubahan naman po ng COMELEC yun. Pati ni Commissioner Guanzon, yung mga nominees namin na yun, 5. Tapos, within the substitution period, nag-substitute ako. Tapos, pumasok ako 33 years old. Umalis na yung mga 40 years old na na-approve. Na-approve. Pumasok ako 33. Tapos, nanalo na. Then, proclamation na. Then, nasa balita na, hindi daw ako pwede kasi overage. Ngayon, ang pagkakamali ko doon, sabi ko nung kasamahan kong mga kongresistang bagong panalo, pare, huwag ka nang magsalita, hayaan mo lang yan. So for 2 months, hindi ako nagsasalita. Hindi ko man lang kinokontradict yung sinasabi sa media. Okay. So yun na yung nabuo sa yun na yung nabuo sa utak ng mga tao yung sinasabi. Alam niyo, meron nga akong gusto i-correct dyan eh. Lagi kasing sinasabi, ito si Chairman Cardema, matanda na. Yung nauna sa aking NYC chairman, mas matanda sa akin. Yung pumalit sa aking NYC chairman, mas matanda rin sa akin. And kapag nagsasama-sama lahat ng NYC chairman sa buong Asia Pacific region, Ikaw ang pinakabata. ako ang pinakabata. At pinaka-pogi. Ay, hindi po. Kasi alam niyo, masabi ko, kaya nga pag umuwi ako sa Pilipinas, dahil doon sa napabayaan kong rhetoric na yon, ang lagi sasabihin, ako yung pinakamatanda. Eh dito sa NYC sa Pilipinas, pinakabata ako. Sa buong Asia, pinakabata ako. Kasi ang explanation po dyan, for example, merong Council for the Welfare of Children. Hindi naman pwedeng child age yung USEC doon. Oo, syempre. So, Alam mo, ganun 7 years old yun, Opo. ano? Ganun rin po sa National Youth Commission, meron talagang edad yon kung sino yung mga dapat mag-lead doon. And doon sa mga nag-lead doon, ako po yung pinakabata. Yes. Speaking of the Duterte Youth Party List, Chairman, I've been always curious about this. Kasi marami pong nakakakilala sa Duterte Youth because of its name. Pero lingid sa kaalaman ng iba na ito ay isang acronym, no? Yes, oo. So ano po ba ang ibig sabihin nito? At ano po ang mga pangunahing advocacy at layunin ng grupo po ninyo? So, ang ibig sabihin ng Duterte Youth, duty to empower the Republic through the enlightenment of the Youth Party List. Ganda, di ba? Wow, ang ganda. Duty, kumbaga kung member ka ng Duterte Youth Party List, it is your duty to empower the Republic Yes. through the enlightenment of the Youth Party List, di ba? Yung mga kabataan, kailangan mo i-enlighten. Bakit to? Alam nyo, sinasabi ng ating mga politiko, kapag nagsasalita, nire-resonate yung sinasabi ng pambansang bayani. Sabi, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Yes. Pero kung ang kabataan ay tambay lamang, walang pagmamahal sa bayan, Tama. at puro laro, puro gimmick, puro inuman, hindi mautusan ng magulang, paano naging pag-asa ng bayan yun? Hindi nga maging pag-asa ng magulang, di ba? Tama. So, ang kabataan, kailangan mong meron ka dapat sense of duty na i-empower yung Republic through the enlightenment ng kabataan. Di ba? Kailangan ma-enlighten kayo
kung anong duty niyo sa pamilya ninyo at sa ating bansa. Yes. Kung hindi mo gagawin yon, kahit bumabagyo na, yung mga kabataan ang inaasahan pa rin dala ng mga gamit sa bahay, yung mga lolo't lola, kasi yung mga kabataan busy sa gaming, busy sa pagtambay, busy sa sa social media and everything. So, dapat iba yung mindset ng kabataan dito sa ating bansa. Yun. Speaking of Correct. which, maganda yung segue nung next question ko. Ano? Yung Boy Scouts. Yes. Alam mo, magandang training talaga yan eh. At nalulungkot ako na medyo bumababa yung bilang ng mga nag-scouting. Alam mo, Ina, natatandaan ko pa yung Scout Pledge. I promise to do my best to do my duty to God and my country, the Philippines, to help other people at all times, keeping myself physically sound, mentally alert, and morally upright. Ang ganda. At nadidrill sa yan at early elementary. Grade 3, grade 4, yan. Cub Scout kasi, grades 1 to 3. Grades 4 to 7, Boy Scouts. Pataas. Noon. So, you were very active in the scouting movement, Chairman. So, para sa iyo, ano ang mga lessons? I'm talking in the plural here kasi mahirap mag-identify ng isa na pinaka-importante na natutunan mo as a Boy Scout. Siguro, parang pare-pareho siya, attorney, from Boy Scout to high school CAT to ROTC. Siyempre, konting disiplina sa sarili, tapos time management. Kumbaga, kung matutunan mo yan early on sa sarili mo, disiplina, time management, and sense of duty, parang magkakaroon ka ng automatic na direction eh. Correct, correct. Kumbaga, kahit hindi ka I totally agree. Yes, di ba, boss? Kahit hindi ka mag-aim ng kahit anong posisyon, ako sinasabi ko sa sarili ko noon, kahit ordinaryong Boy Scout lang ako, kahit platoon leader lang ako sa CAT, kahit normal lang, okay lang ako. Basta yung disiplina, may part sa sarili ko. Iniisip ko na yun nung bata pa ako. We were corps commander sa ROTC, di So ba? naging corps commander rin po ako kahit nung kahit ang ini-aim ko platoon leader, nagiging corps commander po ako nung high school at nung college. So naisip ko dyan, alam nyo ginagawa ko pa dati yung baka hindi na ginagawa ngayon, yung kapag nagpa-flag ceremony, pinapatigil mo yung mga sasakyan. Oo, totoo. Yung mga tatawid dun sa... naalala ko yan. Oh, ganyan. Uso Nung natin Boy yun. Scout ako yung nasa gitna eh. Oo. Pinapatigil ko flag ceremony. Bago pag-umpisa na, sasaludo ka. Ganyan po. Yung tatlo yan eh. Yung Boy Scout, Boy tatlong Scout, daliri eh. Yan. So ganyan ginagawa natin and alam nyo, mas kailangan ng kabataan ngayon yan eh. Totoo. Kasi social media age na ngayon. Kailangan ng medyo realistic na training eh. Kasi yung mga kabataan ngayon, siguro pag nawala ng wifi, nagre-react na ng todo sa bahay. Hindi malaman galit na. kung anong gagawin. Ano? Hindi na alam gagawin. That is just an alternate reality. Social media. Yung tunay na reality dyan, ikaw bilang anak, nasa bahay, dapat tumutulong sa magulang. Pag nasa paaralan, nag-aaral. At nag-iisip ka kung paano makakatulong sa kapwa mo at sa bansa. Yun ang reality. Problema ngayon, because of the social media, iba yung, di ba, more on likes and shares ang nahanap mo. Yes. And minsan, pag nabully ka, inaway ka sa social media, talagang nade-depress ka. May mga nagpapakamatay ngayon dahil lang Oo nga, nabully grabe. cyberbullying. Masyadong, alam nyo, sorry pero ang daming mga kabataan ngayon, mga snowflakes. Basta kami ni Chairman, marunong kaming magpa-start ng apoy nang walang posporo. 2 stick lang, bigyan mo kami. Makakagawa kami ng apoy. Grabe, no?